Umaga na naman at kahit nga hindi pa ako natutulog ay kailangan ko nang simulan kumilos. Nagpunta nga agad ako dito sa kusina para maghugas itong gagamitin ko para makapagsaing na. Nung natapos ko naman ang hugasan, naglagay na ako ng 2 gatang ng bigas at pagkatapos naglagay na ako ng tubig at isinalang ko na dito sa may induction cooker. Habang inaantay ko na maluto yung kanin, inasikaso ko naman yung dadalhin ni Athena sa school. Dahil practice lang naman sila ngayong araw, ay kailangan maliit na bag lang yung dadalhin. Pero dahil wala nga siyang maliit na bag, itong tote bag na lang yung dadalhin namin, yung ginagamit niya lagi sa swimming lesson. Naglagay lang ako ng ekstrang damit, towel, pati na rin ng tubig. At dahil nga kasama ko sa kanyang practice, kailangan ko magdala ng pamaypay. Muntikan ko makalimutan, kailangan din pala magdala ng sombrero dahil isa to sa mga props nila. Pansamantala lang naman to habang wala pa yung mismong presentation nila. Maya-maya nga binalikan ko tong sinaing at luto na, pinatay ko na yung induction. Ito namang si daddy, nakatulog na talaga to pero nagising siya kasi gusto niya akong loadan. Mag-aantay daw kasi ako ng matagal kay Athena kaya loloadan niya na lang ako. Sabi ko 3 hours lang naman yung practice at uuwi din kami kaya kahit wag niya na sana akong loadan kasi sayang naman. Pero dahil hindi daw kasi namin siya kasama sa school, kailangan niya akong loadan para in case of emergency nga ay madali ko daw siyang matatawagan. Iyan na kasi kami ihahatid, sabi ko kaming dalawa na lang ni Athena. Total maaga pa naman, maglalakad na lang kami para pinaka-exercise na din naming dalawa to. Natapos na nga kami mag-asikaso ni Athena, hindi na pala ako nagpalit ng damit kasi malapit lang naman at 3 hours lang naman. Naglakad na nga kami pero bago nga kami magpunta sa school ay dumaan muna kami dito sa may tindahan dahil gusto ni Athena magpabili ng gummy worms. Para kasi sa kanya, kapag busy siya, yan yung pinakapangpalakas niya, kaya hindi pwedeng hindi kami bumili niyan bago siya pumasok. Naglakad na nga ulit kami at pagdating namin dito sa school natatawa kami dahil kailangan nga pala ay naka-PE uniform. Pero natuwa naman kami kasi hindi lang naman si Ate nakalimot, pati itong classmate niya, kaya tuwang-tuwa siya kasi hindi lang siya yung nag-iisang naka-uniform. Nagtipon-tipon na nga sila sa gitna at pagkatapos pinaakyat na din sila sa taas. Doon muna sila sa taas habang hindi pa sila yung pinaka magpa-practice kasi meron pang mauna sa kanila. Habang nag-aantay nga, umupo muna ako dito sa gilid para magpay-pay-pay at mag-relax. Meron naman talaga sana kaming mini pan, kaya lang hindi naka-charge kasi nawawala yung charger noon. Kaya naman ito, nagtitiis na lang ako magpaypay. Pero mas gusto ko naman yung gantong klaseng pamaypay kaysa yung isang ditiklop, mas masakit sa kamay yon. Maraming mga ibang nanay dyan pero mas pinili ko na lang na dito mag-isa umupo dahil gusto ko mag-senti. Charot. Habang nag-aantay nga ako, ito namang mga teachers dito ay inaayos nila yung mga upuan kung saan pipila yung mga student. Maya-maya nga bumabato si Athena pati yung classmate niya dahil kailangan daw niyang dalihin yung kanyang tote bag. Sabi ko nga kaya Athena, huwag siyang tumakbo kasi napakadelikado, lalo na siya ay napaka-careless niya, mabilis siyang madapa. Pero hindi nakinig, ayun nagtakbo-takbo pa din. At dahil nga kinuha ni Athena yung tote bag, syempre tinanggal ko yung pera, mahirap na, baka mawala. Charot, kala mo naman talaga, laki ng perang dala. Hindi kasi talaga ako mahilig mag-wallet mga mamis, kaya ganyan. Kapag kailangan ay talagang hawak-hawak ko lang yung pera. Wala naman kasi ako talagang nilalagay sa wallet, kaya mas pinipili ko na hindi na lang mag-wallet. At kung napansin nyo nga, hikab na ako ng hikab kasi nakakaramdam na ako ng antok. Kung kailan naman kailangan kong samahan si Athena sa school, tsaka pa ako nakakaramdam ng antok. Pero maya-maya nga ito at nagsimula na yung kanilang practice. Bali nauna lang muna yung kinder 1 to grade 3, tapos sunod na sila Athena na yung pinababa. Hindi naman mahirap itong sayaw nila Athena, pero ang tagal na nilang nagka-practice ay hindi pa rin sila sabay-sabay. Dapat nga talaga ito na yung pinaka-general practice nila, pero dahil kinulang nga sila sa oras, meron pa silang susunod na practice sa susunod na araw. At yung araw na yun is mas matagal na yung oras nila. Yung oras kasi nila dito is 8 to 10 lang sila, tapos mula kinder hanggang grade 6 yung magpa-practice. Sa susunod na araw nga mga mami, sa magiging oras ng practice nila ay 7:30 hanggang 12:30. At hindi ko na nga siya kailangan samahan sa araw na yon. Bali yung daddy na nga lang niya yung maghahatid sa kanya dito at yung daddy na lang din niya yung magsusundo sa kanya. Bali sa ibang school pala to mga mamis, kung naalala nyo yung swimming lesson ni Athena, dito yon. Noong nag 10:30 na nga itong at pinauwi na sila Athena at naglakad na kami ulit. May dala kaming payong pero pares kaming tinamad na bitbitin kaya hindi na lang namin binuksan. Bago nga kami tuloy ang umuwi, dumaan kami ng Kaimol kasi nag-request siya, gusto daw niya ng root beer. Nung nabilan ko nga siya itong at umuwi na kami at pag uwi namin, bago nga ako matulog, initin ko muna yung ulam namin. Ito yung ulam namin kahapon na hindi naubos, kaya ang ginawa ko inilagay ko sa ref para nga hindi masira. Kaysa naman magluto ako ng marami, ininit ko na lang to pagkatas nagdagdag na lang ako ng 2 embutido. Ito namang gulay, ininit ko na rin at hati na lang kami ni Athena dito. Bali yung embutido si Athena na lang kakain nun para makain niya ng tanghali at saka hapon. Si daddy naman magtitinapay lang yun at meron naman na kaming tinapay.
Nung nainit ko na nga yung ulam, ito nga't nagsandok na ako para makakain na si Athena. Ako naman maya-maya nakakain kasi gusto ko muna magpahinga dahil napagod yung mga paa ko. At dahil maghahati nga kami dito sa gulay ni Athena, nilagyan ko lang siya tas nagtira lang ako ng konti para sa akin. Habang nagkapahinga nga ako, ito namang si Athena, ito nga't nagsisimula na siyang kumain. Pag wala talaga siyang kasabay kumain, pinapayagan namin siya na dito siya sa kwarto niya kumain, pero hindi naman sa kama, dito lang sa may tile sa baba. At dahil nga hindi pa naman ako nagugutom at kanina nga nakaramdam ako ng antok sa school, ngayon naman nandito na ako sa bahay ay hindi na naman. Naisipan ko na paikutan na nga lang muna itong sapin sa kama ni Athena pati mga kumot niya. Para nga pagising ko wala na akong masyadong iisipin. Habang pinapaikutan ko nga sa washing yung kanyang mga kumot pating sapin sa kama, naisipan ko na linisan banda dito sa kusina. Gusto ko talaga sanang tanggalin itong hose na to sa may kalan kasi gusto ko munang itabi. Ipapauwi ko talaga to sa bahay namin para may magamit sila mama pati na rin yung tangke namin. Super kalan lang kasi yung gamit nila dun sa bahay ng mama ko at medyo delikado talaga kasi alam ko umuuga-uga na rin yon. Kaya sabi ko, total lagi namang induction cooker yung ginagamit ko sa pagluluto. Pinapakuha ko na sa kanila to para may magamit na din sila. Wala nang laman yung tangkay kasi inubos ko na talaga yan. Kaya kung sakaling kukunin nila dito, sila na nga lang yung bahalang maglagay ng laman. Pero dahil hindi ko alam kung paano tanggalin yung hose doon sa pinakakalan at natatakot talaga ako kahit wala na siyang laman, hindi ko na lang ginawa. Nilinis ko na nga lang muna itong kalan para pag kinuha nila ay malinis na. Mumurahin lang naman tong kalan na to mga mamis, wala pa atang 500 to at binili ko lang to online. Tingnan nyo naman, kung tutuusin madali talagang mabulok yung mga ganto. Pero dahil inaalagaan ko nga, kung nawawasin nyo, wala pa talaga siyang kabulok-bulok. At dahil hindi pa nga nila kukunin to, ginawa ko na nga lang muna ulit siyang patungan ng aking heater. Huwag kayong mag-alala mga mamis kasi drain na talaga yung tangket, wala na talaga siyang laman. Pagkatapos nga makapagpaikot dito sa washing, na dito ko na rin siya binanlawan, eto nga't na-drain ko na siya pagkatapos sasampay ko na isa-isa. Sa totoo nga lang, sabi ko sa inyo, tatapusin ko lang to at pagkatapos matutulog na ako. Pero kung titignan nyo sa labas, sinabot na ako ng gabi, hindi pa rin ako nakatulog. Ito din talaga yung mahirap sa akin minsan kapag sinumpong naman ako ng kasipagan. Kahit nga wala pa akong tulog, kapag gusto kong kumilos or tapusin yung ginagawa ko, talagang tatapusin ko. Naisampay ko na nga yung mga bedsheet, pati na rin yung kumot ni Athena. Ang sunod ko namang inasikaso ay nagkalikot ulit ako ng labahan. Kung napapansin nyo nga, no nakaraang huling vlog ko, punong-puno at umaapaw pa talaga tong laundry ko. Pero ngayon nga, unti-unti na siyang nauubos. At para nga tuluyan nang maubos yung aking labahan, kumuha na ulit ako ng mga damit namin ni Athena. Pero nakita ko nga na marami na siya ditong mga puti. Ito na lang muna yung unahin kong ilagay sa washing. Bali, papaikutin ko lang naman to ngayong gabi at kinabukasan ko na siya ulit papaikutan para banlawan. Bali, sabon lang yung gagawin ko. At dahil nga ako napansin nyo kanina, medyo mahawak-hawak na ako sa dibdib ko na merong tubo. Naupo muna ako dito sa sopa para magpahinga. Pero hindi pa nga rin ako nagpaawa dahil sabi ko habang nakaupo nga ako, itatahiin ko na lang itong pantalon ni Daddy. Kakabili lang talaga namin neto, isang beses niya palang nagamit pero meron nang nasira. Mumurahin lang naman to mga miss, nabili lang namin to sa online na halagang 200. Minsan nga sinasabihan ko si Daddy na bumili naman siya ng mga damit niya na kahit papano medyo may kamahalan. Pero simula talaga nung nagsama kami, ayaw niya na talagang bibili ng mga damit niya lalo na kapag alam niyang mahal. Pag kailangan na kailangan lang talaga niya, doon lang siya nagpapabili. Gaya na nga lang nitong pantalon, kapag naramdaman niya na medyo kumukupas na yung luma niyang pantalon, doon lang siya magpapabili pero online lang. At minsan talaga hindi maiiwasan na kapag meron kang binili online, syempre nandun yung damage. Kapag may damage naman, imbis na ibalik namin, humingi kami ng refund, ginagawan ko na lang ng paraan kasi dagdag oras yun tsaka dagdag pag-aantay na naman ng ibang araw, lalo na pag kailangan na ni Daddy yung pantalon. Isa lang naman yung tas-tas ng pantalon na yon, kaya hindi naman din ako nagtahi ng madami. Nung natapos na ako magtahi ng pantalon, agad ko namang niligpit itong aking mga ginamit. Kung napapansin nyo, panay na nga inda ko sa aking kaliwang balikat dahil nga medyo nananakit na siya. Liligpitin ko lang din naman to at pagkatapos hihiga na ako para makatulog na.